Amen. Manatili po tayo nakatayo at atin pong ikaway. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Come on. Atin pong i-welcome, i-acknowledge ang mighty presence ng Panginoon sa mga oras na ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Hayaan mo, Diyos, sa mga oras na ito. Lububang kami ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang manguna, siyang manahan sa bawat puso, sa bawat tinig na nakakarinig. Oh, we give you praise. We say hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. Pumurihin ka, Panginoon. O inanangiyahan ka namin banal na Espiritu Santo. Oh, we acknowledge your holy presence in this place. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise. Oh, dakila ka, Panginoon. Oh, karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise. Oh, we give you all. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, dakila ka, Panginoon. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Linisin mo ang puso. Linisin mo ang puso ko. Turuang dumulog. O Diyos, sa iyong trono, manahan ka. Banal na Espiritu, Hangad ko ang presensya mo. hangad ko ang presensya mo. Maghari ka. Maghari ka sa buhay ko, Sa bayan mong mahal. sa bayan kong mahal. Gamitin mo ako, manahan ka, banal na Espiritu. Ibuhos mo, Diyos, ang iyong kapangyarihan. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos, ng lubusan. Katapuin ang aming dalangin, manahan ka, Espiritong Banal. Minsan pa sa nagkaisang piling, gawin po natin itong panalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Buhay ko'y baguhin mo. Linisin mo, O Diyos. Linisin mo ang puso ko. Turuang dumulog. O Diyos, sa iyong trono, manahan ka. Banal na Espiritu, Hangad ko ang presensya mo, O Diyos. hangad ko ang presensya mo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay ko, sa bayan kong mahal. Gamitin mo ako, manahan ka, banal na Espiritu. Ibuhos mo, Diyos, ang iyong kapangyarihan. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos, ng lubusan. Katapuin ang aming dalangin, manahan ka, Espiritong Banal. Manahan ka, Espiritong Banal. Manahan ka, Espiritong Banal. Praise the Lord! So we go! Woo! So we go! Woo! Amen! Amen. Advance Merry Christmas!
Excited na po ba ang lahat sa Pasko? Amen. Excited na ba ang lahat na tumanggap ng regalo? Amen. Answered prayer na ba? Amen. Praise the Lord! Sabi nga po sa Salmo 34 verse 1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Amen! Amen. Praise the Lord! Hindi tayo papipigil sa pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Ano mang pagsubok, ano man ang ating mga suliranin na dumating sa ating buhay. Padayon. Amen! Amen. Patuloy tayong maglilingkod, magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen! Amen. Hallelujah! Hindi ko pipigilang magpuri sa iyo, Panginoon! Glory to God. Amen! Glory to God! Papuri sa Diyos. And go. Hindi ko pipigilan ang aking sarili Na umawi na umawi at sumayaw sa aking pagpupuri.
Inhale. Praise the Lord. Inhale. Exhale. And smile. God loves you. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo. Manatili po nating ituon ang ating presensya, ang ating mga sarili. Patuloy nating idulog ang ating mga puso sa ating Diyos sa buhay. O dakila ka, Panginoon. O karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat ka, O Diyos, pag-alayan ng aming mga papuri. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mo kaming humihingi ng iyong habag, ng iyong grasya, na patuloy na siyang kumilos sa aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan. Sa kabila, Panginoon, ng mga kahilingan na wala pang kasagutan. Pero sa iyo kami nagtitiwala at nananalig, Panginoon, na sa iyong kalooban, ito'y aming makakamtan. Na sa piling mo, O Diyos, may kapahingahan. Sa piling mo, O Diyos, ay may pag-ibig. Sapagkat ikaw ang aming Ama, ang Diyos na dakila. Nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ang iyong kalooban at katuwiran maghari sa amin dito sa lupa. Tapat ka sa araw-araw. Iningatan at ako'y sa'yo. Aman namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ang iyong kalooban, Diyos, ang iyong kalooban at
To God be the glory. Amen. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved us, son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, Ama naming nasa langit, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. You must
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, tapat at nagmamahal sa amin sa lahat ng panahon. Salamat, Ama, sa bugtong mo anak na ibinigay sa amin upang kami magkamit ng kaligtasan. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagmamahal na kalumupo sa amin sa pangitan ng pag-aalay mo ng buhay mo para sa aming kaligtasan. Panginoong Hesus, dalangin po namin, turuan mo kami magmahal tulad ng iyong pagmamahal, pagmamahal na hindi makalaman, kundi pagmamahal o Diyos na kung saan ninanais ng banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, narito siya kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 3, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na talata. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Ito ang mabuting balita
ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Malakas na papuri sa Diyos. Bigay natin pong mainam na papuri, palakpak para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sige, lahat ng handa ay pwede nang maupo. Isa mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Alisaday at muli na naman mapapakinggan natin ang mga aral ng ating Diyos. Amen? Sa mga kapatid natin kaninang welcome po, yung mga panyong ibinigay po sa inyo, may ano po yan, may nakasulat na salita po ng Diyos. May isa po akong patutuon na kung saan narinig tungkol po dyan, at maraming patutuo tungkol po dyan sa Salmo 91. Meron tayong isang kapatiran po na kung saan ay ang kanyang anak po ay may mga kaibigan na sundalo. At yung kaibigan na sundalo na ito ng kanyang anak ay dahil mahilig sa sabong, yung anak niya mahilig din sa sabong, madalas yung sundalo na papasyal sa kanilang bahay. Nakikipag-inuman doon sa kanyang anak, nung workers po natin iyon. At kapag pumupunta yung sundalo na yon, binabasa niya doon sa pintuan yung Salmo 91. Lagi niyang binabasa. Unti-unti niyang minimemorize yung Salmo 91. Dumating ang oras na may operation po sila sa bundok. At nung sila po ay naroon sa bundok, habang sila nagpapahinga sa bundok, ay nagsalmo po siya. Ay dinasal niya yung salmo na nababasa niya roon sa pintuan po ng bahay ng ating isang worker sa El Shaddai. Matapos siya magsalmo, parang may narinig siyang tinig na sinasabi sa kanya, umalis ka diyan sa kinatatayuan mo at pumunta ka doon sa may likod ng puno. Parang tinig na nagsasabi sa kanya, umalis siya roon, kaya umalis siya. Pumunta siya doon sa likod ng isang puno. Pagkatapos, yung kapwa niya sundalo ay pumunta doon sa inalisan niya. Na nung naroroon na yung kapwa niya sundalo sa inalisan niya, biglang may sumabog, may nakatanim na bomba po roon. Bali, on the spot, nung makakamali, siyam ang namatay, maraming sugatan. Kaya nung bumaba sila ng bundok, agad pumunta doon sa bahay ng workers at ibinalita kung paano siya iningatan ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na yan po ay dinarasal natin. Amen? Na pinaniniwalaan natin, tapat ang Diyos sa mga sinulat niya diyan. Sa mga salita niyang nakalagay diyan, tapat ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon dito po sa gospel po natin, ipinaparating po ni Juan po yung pagdating ng paghahari po ng Diyos sa mga tao. Ang pagdating ng paghahari po ng Diyos na kung saan pinahahanda niya ang mga tao na tanggapin sa buhay nila ang paghahari po ng Diyos. Kung ano ang puso ng isang hari, yun ang iiral sa kanyang kaharian sa panahon ng kanyang paghahari. Amen? Kung ano ang puso ng hari po na ito mga kapatid sa ating Jesucristo. Ngayon po, ang paghahari po ng Diyos mga kapatid ay dumarating po sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Dumarating sa atin ang paghahari po ng Diyos sa pamagitan ng pagdating ng bugtong na anak ng Diyos sa daigdig po na ito, na sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? At dahil ang Diyos ay pag-ibig, dala-dala niya ang pag-ibig sa atin. Kaya ang paghahari po ng Diyos sa daigdig po na ito mga kapatid ay para paghariin sa puso ng bawat tao ang pag-ibig po ng Diyos. Na ang pag-ibig na yan po ang nagdudulot sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan sa puso ng bawat tao. Amen? Na ito ang nais ng Diyos. Habang tayo naririto sa daigdig na ito na puno ng suliranin, nais ng Diyos mapuno ang puso mo ng kagalakan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na pag-ibig na kung saan ang pag-ibig po ang siyang susi ng lahat ng kabutihan. Amen? Lahat ng kabutihan, ito po ang susi mga kapatid,
ang pag-ibig po na yan. Kaya kapag ang puso ng tao puno ng pag-ibig na mula sa Diyos, bukas ang puso ng taong iyan sa paggawa ng kabutihan kanino man. Amen? Natutuwa po ako kanina sa mga, kapag ganyan na nakakapakinig ako ng patotoo, lalo na kung yung patotoo mga kapatid ay nanggagaling po sa inyo na ang patotoo nyo, yung inyong anak tapos na sa pag-aaral, pasado na sa board, natutuwa puso ko, grabing tuwa ng puso ko. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung inyong pinaghihirapan, hindi na pupunta sa wala. Amen? Pinahahalagahan, lalo na kapag sinasabi niyo po mga kapatid, na kung saan lahat nangyayari na maganda ngayon sa inyong mga mahal sa buhay, bunga ng inyong pagpapagal po dito mga kapatid, ang lahat na yan ay sinasabi nyo dahil sa inyong pagtupad sa mga aral na inyong napakinggan buhat sa ating Amang nasa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pag-ibig. Ano bang pag-ibig? Kayo hubay, umibig na. Ayan. Nabigo na. Hindi pa naman. Ayan. Ang pag-ibig po, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata po ay 13, ang sabi po riyan, wala nang higit sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At ang sabi ng sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata 16, ang sabi po, sa ganito makikilala ang tunay na pag-ibig. Kung paanong inalay ko ang buhay ko, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung paano kung ibinigay, inialay ko ang buhay ko para sa inyo, ialay nyo rin po ang buhay nyo para sa inyong kapatid. Ang pag-ibig ay pag-aalay ng buhay. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig ay pag-aalay ng buhay. Kapag ang pag-ibig mayroon ang Diyos sa puso ng bawat tao, ang tao na yan, mga kapatid, taglay niya ang tapang. Ang taong iyan hindi natatakot gumawa ng mabuti. Taglay niya ang tapang na kung saan ipaglaban kung ano yung mabuting nais po ng Diyos. At alam po natin na anumang ginagawa natin na kung saan pag-aalay ng buhay natin para sa iba, para sa kapakanan ng iba. Amen? Ano mang ginagawa nating kabutihan para sa kapakanan ng iba, kabutihan ding binabalik sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kung kabutihan iyan na ginagawa din po sa atin ng Diyos, ibinabalik sa atin ng Diyos, bakit ka matatakot gawin ang mabuti? Amen? Bakit ka matatakot ialay ang buhay mo para sa kabutihan na dapat nating gawin para sa ating kapwa? Amen. Purihin natin muli ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po, ang pag-ibig na yan na nais ng Diyos na paghariin po sa daigdig na to, sa pamamagitan ng paghahari nito sa puso ng bawat tao, maipapadama po natin ang pag-ibig na yan kung ang bawat isa sa atin ay ituturing nating kayamanan. Amen? Kung ang bawat isa po sa atin ay ituturing po nating kayamanan. May sinabi po dito sa aklat po ng mga gawa, kabanata po ay 2 at talata po ay 43. Pakinggan po natin ito. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ang sabi po, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Purihin natin ang Panginoon. Ang sabi po riyan ay ganito,
para sa lahat, ang bawat mananampalataya ay nagkaisa ng puso't isipan na ang lahat ng mayroon sila ay para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang ari-arian at ipinamamahagi ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kung ganito po yung iiral, amen, kung ganito po yung iiral na para po sa kanila nung sandali na yan, ang tunay na kayamanan para sa kanila, hindi yung kayamanan meron sila, kundi yung isa't isa. Amen. Yung isa't isa, yung kayamanan para sa kanila, na kapag tayo namumuhay ng ganito sa daigdig na to, para bagang masasabi natin, lupa pa man, langit na din. Amen? Na wala po tayong ibang tinatawag po nito mga kapatid, walang umiiral nung sandali na yan na kasamaan sa kanilang puso, walang umiiral na masama para sa kanilang kapwa, bagkus nung sandali na yan, makikita natin, wala po silang ibang kinikilalang kayamanan nung sandali na yan, kundi ang bawat isa. Ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan po ay ang pagkawala ng tao o ang pagkahiwalay ng tao po sa Diyos, mga kapatid, ay parang katawag po nito, parang isang kakulangan ito sa ating Diyos. Bakit po? Siya ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Anong saysay ng kanyang pagiging Diyos kung hindi ito maipadama ang pagmamahal meron siya? Amen? Kaya para sa ating Panginoon, nung ang tao'y magkasala at napahiwalay po sa Diyos, para bagang kakulangan iyon ng kanyang pagkadiyos. Bakit po? Kasi hindi niya maipadama yung kanyang pagmamahal sa tao dahil ang tao ay napahiwalay sa kanya. Yung kanyang pagiging Diyos ng sandali po na yan, Diyos ng pag-ibig, ay magiging ganap lang. Amen. Ang kanyang pagiging Diyos kapag ang pag-ibig na ito ay naipadama niya sa tao. Amen. Kung ganun magmahal ang ating Diyos, sana ganun din tayo. Na tila baga, maramdaman natin anong saysay ng ating pagiging tao kung hindi natin maipadama ang pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po riyan, masaya ang kalooban na nagsasama-sama. Amen? Masaya ang kalooban ng bawat isa. Na walang ibang nakapagbibigay kagalakan sa bawat isa, kundi ang makasama ang isa't isa. Amen? Napakasarap ng buhay na ipinapatanaw po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ito yung buhay na ipinapatanaw sa atin ng Panginoong Jesus, at kung ito po ang maghahari sa puso ng bawat tao, walang maghihiwalay na mag-asawa. Amen. Walang magulang at mga anak na mag-aaway-away. Magsisiraan, mga kapatid. Walang mga magkakapit-bahay at magkakaibigan na masisira. Amen? Na magkakagulo, magkahari ang pag-ibig na ito. Amen? Kaya ang sabi nila, nung sandali yan, ipinapakita ng mga tao po nito na ang tunay na kayamanan nung sandali para sa kanila, hindi yung mga bagay meron po sila, kundi yung mga taong nasa paligid nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kapag tayo po, ang pag-ibig po nito mga kapatid, ang maghari po sa puso ng bawat isa po sa atin, masasabi po natin, buhay ko para sa iyo. Amen. Di po ba? Alam ko, ang pag-ibig na yan, taglay nyo. Na handa kayong tiisin ang anumang hirap, meron po dito sa bansa po na ito na inyong nararanasan, alang-alang lang sa inyong mga mahal sa buhay. Amen? Hindi nyo man masabi po yan sa kanila ng ganon, pero mga kapatid sa ating Panginoong Kristo,
tinitiis nyo yan dahil para sa iyo ang buhay mo para po sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na minsan po sinabi po ni San Pablo ay ang ganito. Ang sabi po sa Aklat ng Gawa, kabanata po ay 20 at talata po ay 22, sinasabi po rito, ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayan dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Dito po si San Pablo po, hinirang si San Pablo ng Diyos para sa mga hintil. Para ang mabuting balita ihatid sa mga hintil nang sa ganon, makamtan ng mga hintil ang kaligtasan na kaloob po ng Diyos. Nakaloob ng Diyos. Subalit isang araw, si Pablo po ay kinausap ng banal na Espiritu at sinabi kay Pablo, pumunta ka sa Jerusalem at doon ka mangaral ng mabuting balita. Doon ka mangaral ng mabuting balita. Na ang hangarin po ng Diyos nung sandali pong iyan, kaya kinakailangan si Pablo pumunta doon at ipangaral ang mabuting balita para yung mga Israelita sa lugar na yan, yung mga Hudyo sa lugar na yan, ay makamtan yung kaligtasan. Amen? Nakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, sabi ni San Pablo, hindi niya alam kung anong kanyang kahihinatnan pagpunta niya po roon. Pagpunta niya roon. Pero sa bawat bayan na pupuntahan ni San Pablo, kinakausap siya ng Espiritu. Kinakausap siya ng banal na Espiritu. At ang sabi po riyan, pagdating mo doon sa lugar na yan, sa Jerusalem, ang naghihintay sa iyo, kapighatian at pagkabilanggo. Kapighatian at pagkabilanggo ang naghihintay sa iyo roon. Subalit si San Pablo, mga kapatid, nung sandali po na yan, handa niyang ialay ang kanyang buhay. Sabi ni San Pablo, baliwala ang aking buhay, magampanan ko lang ang tungkuling ibinigay sa akin ng Diyos, ang maipangaral ang mabuting balita ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Buksan po natin ang ating pananaw po dito. Ang layunin po ng Diyos, ang bayang Israel ay maligtas. Ang mga Hudyo sa lugar na yan ay magkaroon ng kaligtasan. Yun ang plano po ng Diyos. Subalit makakamtan lang nila ang kaligtasan kung makakarating sa kanila ang mabuting balita. At ang tanging paraan para makarating ang mabuting balita sa kanila, kinakailangan dalhin ito ni San Pablo sa lugar pong iyon. Amen. Pero ang sabi ng banal na Espiritu, ang naghihintay sa kanya roon ay kapighatian. Sa isang bahagi po, may propeta bago si Pablo pumunta sa lugar na yan, kinausap siya ng propeta ng Diyos. Kinuha ng isang propeta yung panali ni Pablo, at itinali ng propeta yung kanyang kamay at dalawang paa, at ang sabi ng propetang ito, ganitong ganito gagapusin ang may-ari ng pamigkis na ito. Ganitong ganito gagapusin pagdating niya sa Jerusalem. Kinausap si Pablo ng kanyang mga kasama na huwag tumuloy. Dahil nakikita nila kung ano yung kapahamakan na naghihintay kay Pablo. Amen? Kaya ang sabi nila, huwag ka nang tumuloy. Pero ang tanging sagot ni San Pablo nung oras na yan, ang sabi niya, handa akong mamatay alang-alang kay Kristo. Amen. Pag sinabi niyang handa akong mamatay alang-alang kay Kristo, ipinaparating ni Pablo sa kanyang mga kasamahan nung sandali po na yon, alang-alang sa plano ng Diyos, na pagliligtas sa mga tao sa lugar na iyan,
Sabi ni Pablo, handa kong ialay ang buhay ko. Magkaroon lang ng katuparan ang plano ng Diyos para sa mga taong iyan. Amen? Magkaroon lang ng katuparan yung mabuting plano ng Diyos para sa mga tao sa lugar na iyan. Ang buhay ko, ang sabi niya, handa kong ibigay para sa kanilang ikabubuti. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong kapatid dito na kung saan ay, siya rin po ay ipinagagamot yung kanyang sarili. At malaki rin yung ginagastos niya para sa gamot. Pero may nakilala po siya ditong baguhan lang sa lugar na ito, 1 buwan pa lang, na kung saan naho-homesick na po. 1 buwan pa lang. Na nakilala niya po at walang panggastos. Nagsweldo na, pero yung sweldo niya raw, pinadala lahat ng amo niya doon sa Pinas. Na tinutulungan niya para makabili ng pagkain. Pero sabi niya, malaki yung ginagastos niya para sa kanyang gamot. Ang sabi niya, Brad, kinakausap ko kasi alam ko kung anong sitwasyon ng baguhan sa bansang ito. Yung nararanasan niya, naranasan ko iyan. Kaya alam ko, kinakailangan niya may magpapalakas sa kanya para yung kanyang laban para sa pamilya nila, may paglaban niya. Napakasarap damhin na kung saan isipin na nadarama ng kapatid nating ito ang pangangailangan ng kanyang kapatid. Amen. Na mismo kahit sa ganung sitwasyon na kalalagayan na ibabahagi niya ang kanyang buhay para sa ikakalakas ng kapatid pong iyon. Na ibabahagi niya. Na ito ang sabi po, ang buhay ko, kung ikaw ay nagmamahal, ang buhay mo para sa Kanya. Purihin po natin ang ating Jesucristo na ganon ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan magpalakasan tayo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, brother, regalo ka ng Diyos sa akin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. Dapat maging regalo tayo sa isa't isa. Diba? Kung si Kristo ay regalo sa atin ng Diyos, di po ba? Si Kristo ay regalo sa atin ng Diyos at si Kristo ay nasa puso mo. Amen? Eh kung si Kristo nasa puso natin at si Kristo ay regalo sa atin ng Diyos, hindi lang pag December, Pasko. Amen? Kundi araw-araw Pasko dahil ikaw ay regalo sa isa't isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Na sa ating pong paglilingkod sa ating buhay at makapangyarihang Diyos, mga kapatid, sa ating Jesucristo, ito ang dapat umiral sa atin. Ang Diyos, ang paghahari po ng Diyos sa buhay po natin ay paghahari ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa bawat isa po sa atin. Na kung saan ang pag-ibig po na yan, kinakailangan, yan ang naipapadama natin. Kanina may sinabi po si Father, yung ating pagiging relihiyoso po, kinakailangan ay magbunga ng habag. Amen. Magbunga ito ng habag. Kasi kung hindi ka marunong mahabag, sayang yung pagiging sinasabi mong Kristiyano mo, tapos wala kang awa. Amen. Walang pagmamahal na naririyan sa puso po natin. Pangalawa, isa pa sa natandaan ko kanina, kasi sabi ni Father, kanina sabi niya ay, ang mensahe po ay pagbabago. Amen? Pagbabago, mga kapatid, sa ating Jesucristo, na kung saan, buhat po doon sa pamumuhay natin na daan, tinatahak natin ay daan ng kasalanan, magkakaroon ng pagbabago, ng tinatahak na po natin dapat ay daan ng kabanalan. Amen? At ang kabanalan, alam po natin ay nahahayag kapag ang pag-ibig ng Diyos ang siyang naghahari sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi ni Father kanina, yung ating pananampalataya na walang kalakip na gawa ay hindi nagdadala ng pag-asa. Amen.
Walang saysay kasi hindi nakapagdudulot ng pag-asa. Amen? Kaya ang sabi niya, kinakailangan yung ating pananampalataya, may action po iyon para na kung saan magbunga ng pag-asa sa bawat isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Zaccheo po, sa isang bahagi ng Ebanghelyo, at sa Ebanghelyo na to, ang panauhin po ay si Zaccheo. Si Zaccheo yung tao na kung saan ay kinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan mithiin ni Zaccheo sa buhay niya ay makita at makilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya kinatagpo ng Panginoong Jesus si Zaccheo, nung si Zaccheo ay nasa ibabaw ng puno at inaabangan na daraan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Zaccheo, bumaba ka riyan, ako tutuloy sa bahay mo. Ako tutuloy sa bahay mo. Nung tanggapin po ni Zaccheo po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang bahay, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Zaccheo. Nagkaroon ng pagbabago. At ano yung pagbabago nangyari sa buhay po ni Zaccheo? Dati si Zaccheo ay taong sakim. Sakim. Wala nang hinahangad si Zaccheo kundi ang makuha niya kung anong makukuha niya sa kanyang kapwa. Pero nung tanggapin ni Zaccheo ang Panginoon sa kanyang buhay, nagkaroon ng pagbabago. At ito yung pagbabago sa buhay ni Zaccheo. Ang sabi ni Zaccheo, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa dukha. Kung ako may nadaya, 4 na doble, amen, ibabalik ko sa kanila. Yung pag-ibig na ipinadama ni Kristo kay Zaccheo, yung pag-ibig na ipinadama ng Panginoong Jesucristo kay Zaccheo, pag-ibig na naghari sa puso ni Zaccheo. At yung pag-ibig na naghari sa puso po ni Zaccheo, dito po natin makikita na kung saan para kay Zaccheo, maubos man yung kanyang kayamanan, ang mahalaga kay Zaccheo, mailagay niya sa puso ng mga tao ang pag-ibig ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kalahati, ibibigay ko kahit ilang doble sa mga taong nadaya ko. Parang sinasabi niya, maubos man yung kayamanan mayroon ako ngayon. Ang mahalaga, mailagay ko, maitanim ko sa puso ng mga tao ang pag-ibig mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Bakit po? Sapagkat alam ni Zaccheo, yung pag-ibig na iyan ang siyang magiging susi para magawa ng tao, ng lahat ng tao, ang mabuting ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang mabuting ayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Kayo po na naririto ngayon, mga kapatid, sa bansa pong ito. Lahat ng pagsusumikap nyo dito para sa inyong mga mahal sa buhay ay pagtatanim ng kabutihan. Amen. Pagtatanim ng pag-ibig sa puso po nila. Pagtatanim ng pag-ibig sa puso po nila. Na ang lahat na napunlaan nyo ng pag-ibig na iyan, pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng napunlaan nyo ng pag-ibig na yan, mga kapatid sa Panginoong Jesus, yan ang tunay nyong kayamanan pagdating ng panahon. Yan ang tunay niyong kayamanan pagdating ng panahon. Yan ang mga taong pagdating ng panahon ay maglalaan din ng kamay para sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya walang magpupurgod na maghihirap. Amen. Wala, mga kapatid. Pagpapalain kayo ng Diyos. Lahat ng inyong ginagawang pagpupunla ng pag-ibig na yan, paghihirap dito para na kung saan ipadama yung pag-ibig na yan, mailagay ang pag-ibig na yan ni Kristo sa puso ng inyong mga mahal sa buhay, sa mga tao na kung saan inahangad nyo magawa ng mabuti, mga kapatid, yan ang tunay na magiging kayamanan sa buhay nyo. Pagdating ng panahon, mga kapatid, sila ang gagamitin ng Diyos para punuan ang inyong buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa panahon po natin ito, sabi nga ni San Pablo, basta wag lang kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen?
Ang lakas meron tayong binibigay sa atin ng Diyos, huwag mo po iyan mga kapatid, aksayahin sa walang kabuluhan. Amen. Huwag mong gamitin iyan sa kung saan dalhin ang tao sa kalayawan, kundi gamitin mo ang lahat mong panahon at lakas mga kapatid para ipunla ang pag-ibig ni Kristo sa puso ng bawat isa. Amen. Nang pagdating ng panahon, ang Diyos na ito na kung saan tapat na nangangako po sa atin na anumang ating ginawang kabutihan at pagmamahal ay gagantimpalaan niya rin ng pagmamahal. Amen. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo. Pikit po natin ang ating mga mata. Alalahanin niyo po ang lahat ng ginawa ng Diyos na kabutihan sa buhay niyo. Alalahanin niyo. Anumang hirap na inyong naranasan, sa gitna ng mga hirap na yan, tanawin niyo kung anong kabutihan ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Tanawin niyo kung paano ipinarana sa inyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. Pakinggan niyo ang awitin na to, ang mensahe ng Diyos sa atin sa pagitan ng awiting ito. You save me and brought me to life. Maraming sulit na tayo ng Diyos sa tinulungan. And brought back my son. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and hours I offer you. My life, my song I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I sing your name. This Hindi yan lilimutin ng Diyos. Yung pagtitiis nyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Pagmamahal iyan para sa Diyos. Hindi niya yan lilimutin. Yung mga hangarin yung kabutihan para sa nila. Isang handog iyan para sa Diyos. Handog pagmamahal nyo hindi lang para sa kanila, kundi para sa Diyos. Hindi yan lilimutin ng Diyos. May Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa nating mabuti. What you want, I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My
this offering of love. Mag-partner-partner po kayo, dalawa-dalawa. Yan po. Yung isa po ay nakaupo. Ah, yan. Sige po, yung isa nakaupo. Yan. Sige po, partner-partner lang po. Yung isa nakaupo. Ipatong nyo po ang inyong kamay sa ulo po ng partner yung nakaupo. Damhin mo kung ano yung kanyang pangangailangan ngayon. Habang nakapatong ang iyong kamay, damhin mo yung kanyang pangangailangan. Damhin mo kung ano mga kabigatan na kanyang nararanasan. Ipanalangin mo siya sa Panginoong Hesus. Hingin mo sa Panginoon kung anong mabuti na para sa Kanya. Kung anong makakabuti para sa Kanya. Hingin mo sa Diyos na ibigay sa Kanya ngayon. Panginoon, padaluyin mo po sa mga kamay na yan ang iyong kapangyarihan, ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Na ang bawat napapatungan, Panginoon, ng kamay na iyan ay pagpalain mo. Ipagkalob mo, Lord, ang kanilang mga kahilingan. Ipagkalob mo ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Kung may karamdaman, pagalingin mo, Panginoong Jesus. Punuin mo ang puso ng bawat isa ngayon ng kagalakan na nanggagaling po sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat. Iparanas mo, Panginoong Jesus, mita ng kamay na iyan. Ang kamay mo na siyang may hawak ng kanilang buhay ngayon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Sige po, magpalit naman tayo. Yung nakatayo naman ng isang uupo, ayan, patong niyo po yung kamay. May pangangailangan din po yan. May suliranin din po yan. Mga suliranin na minsan ay minimithi na ang kamay ng kanilang mga mahal sa buhay ang makadaupalad. Sa oras ng kanilang mga suliranin, subalit malayo. Sumita ng kamay mong iyan, ipadamo sa Kanya ang pagmamahal ng Diyos. Ipanalangin mo siya. Hingin mo sa Diyos at mabuting nararapat para sa Kanya. Padaluyin mo, Ama, ang pag-ibig mo sa mga kamay na iyan. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang mga pagpapala na kanilang kailangan, ang patuloy na pagkakaloob ng magandang kalusugan, kalakasan sa kanila sa bansa pong ito, Panginoong Jesus. Punuin mo po sila sa bansang ito ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, Panginoong Jesucristo. Mabubuting bagay na maibabahagi nila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Jesus.
Salamat sa pagmamahal na ipinapadama mo sa amin ngayon. Sa pangitan ng isa't isa na tinawag mo sa gawain ito. Salamat, Panginoong Jesus. Taas po natin, tayo po tumayo lahat. Di ba? Siguro naman, mas masarap kapag siguro kung naramdaman nyo, kamay ng inyong mga mahal sa buhay ang nakapatong sa ulo nyo, at kayo'y pinapanalangin. Di ba? Napakasarap na kung ang kamay nyong napapatungan ng kamay na yan ay ang inyong mga mahal sa buhay na ipinapanalangin po ninyo. Amen? Subalit mga kapatid, tayong lahat dito binubuklod ng ating Panginoong Hesus. Malayo man tayo sa ating mga mahal sa buhay, patuloy natin maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng isa't isa. Amen? Taas natin ang lahat ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Ama naming nasa langit, patuloy din namin itinataas po sa iyo si Sister Cindy, Panginoong Hesus, at ang kanyang brother husband, dakilang El Shaddai. Patuloy yung sila biyayaan magandang kalusugan, kalakasan, dakilang Ama naming nasa langit. At Ama, narito ang kahilingan ng bawat isa po sa amin ngayon. Buhat sa kayamanan mo, Diyos, na hindi nauubos, patuloy mo ipagkaloob ang kahilingan ng bawat isa, Ama, tulad ng pagkakaloob mo po sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na maghahari sa buhay po namin. Tanglawan mo kami yun ng liwanag. Akayin kami, O Diyos, sa tamang landas, Panginoong Jesucristo, at higit sa lahat, dakilang El Shaddai, maghari ka sa puso namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa lahat po, Ama, ng kabutihan, ginagawa mo sa amin at patuloy gagawin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkatahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot, pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao,
Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaanom. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatidiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow. Bye.